good partner? Siguro tawag dito, yung good partner for me is kapag yung transparent. Like yung matured enough. Aswang ganun. Ano siya, yung parang tipong Transparent aswang. yung parang wala na reason to cheat or something. Kasi parang gusto ko yung ganung mindset na pag mag-cheat ako, wag na lang natin ituloy kasi una sa lahat sayang oras. Exactly. Tapos yung stress mo pa na tinatago mo sa akin yung ginagawa mo. Hingilan na lang natin para at least matapos na siya agad. Kung gusto mo makapaglandian sa iba, by all means go ahead. Paano kung yung chances are sa state niya ngayon sa'yo, wala siyang idea or feeling na mag-cheat siya sa'yo? Din sabihin niya once it feels like that. Kasi I am matured enough naman to not stand in the way of your happiness. Kasi 'di ba, kung pipilitin kitang magstay tapos hindi ka naman talaga gusto, pabahirapan ko lang yung sarili ko. Parang kumuha lang ako ng bato na ipupukpuk ko sa sarili ko. Ang gusto mag-cheat at mag-cheat. Yes. Yeah, pero basically unpredictable pa rin yun eh. Like for example, ngayon sa relationship, pwede mo sabihin na overwhelmed ka, mahal na mahal mo yung tao. Pero time will come, hindi mo alam yung circumstance na pwedeng mag-provoke dun sa partner mo para mag-cheat, di ba? Baka meron din ambag tayo dun, no? Baka kaya sila nag-cheat because we fall short in some instances. Hindi. Yun yung saktong ginagawa. Sinabi ko sa sarili ko, baka may mali kasi ako. Baka kaya sila nag-cheat kasi mahina yung loob nila sabihin na meron silang desires. Kasi pag may desire ang ibang tao, sabihin mo yung partner mo may desire siya, hindi ibig sabihin nun, hindi mo siya nagpo-provide. It's just that hindi niya nakukuha yung gusto niyang makuha. Diba? Guys, wala kami pinagdadaanan Baka mamaya sa edit nito meron kaming broken heart. Wala baka mamaya i-edit Baka saan makarating itong edit niyo, ha? Wala kaming pinagdadaanan today. Baka po magkaroon Ang question lang naman what makes a good partner. Ako parang those who know how to communicate. May Viber, mga ganun. hindi ba may mga Telegram. iba na paano ba? Like sometimes hindi mo alam yung nararamdaman mo din. Kasi some people are confused, di ba? Pero di rin, how to say, parang yung teamwork ba? Ako ba? Hindi ko lang paano ko i-explain. Like if you have a problem and you don't know kung anong problema yan, dapat pati yan sasabihin mo para alam mo yun, help you alignment. figure out, gano'n. Para mag-align kayo lagi. Parang, Hindi yung wala ako sa mood. Hindi, get it? Yan pa. You're saying dapat open communication talaga dapat yung relationship. Kahit hindi mo alam yung nararamdaman mo, pati yan dapat sasabihin mo na I don't know what I'm feeling, but something is bothering me. I don't know what. I haven't figured it out yet, but please, understand kung may magagawa man ako ng mali kasi I'm not feeling myself right now. Ganun ba? ang maganda yun, yung parang gusto mong Oo. bigyan ka ng space, pero instead na iwasan mo siya, i-communicate mo na, hindi ko pa kaya magsalita ngayon. Yeah, I think kasi best way yun talaga para magkaintindihan kayo eh. Kasi 'di ba kung itatago mo lang lahat ng nararamdaman mo, whether yun nga, hindi ka vocal about it, mahirapan talaga kayong dalawa. At pinag-uusapan din talaga. Tama. How do you handle anger? Anger? Pindutin mo lang. How do Like you... kapag napabad trip ka na, naiinis ka na, how do you cope up with it? How do you manage your I shut up. Ayun. Ito. Kasi Anger?
Like ako, maano ako, pag na-anxious ako na pipigon ako, nagko-compose na ako ng paragraph talaga. I let myself shut up for an hour. Tapos, tingnan ko ulit yung kinompose ko, kung may sense pa ba siyang isend or wag na. Basically, ang hirap kasi magbitaw ng isang salita ng Yeah. Pag nandun na yun nasabi mo na. it's better to be silent first. Actually, same. Ganun din ako. Like, for example, pag galit ako sa, not just for like for relationship, like sa isang tao, nagko-compose talaga ako rin. Parang, nilalabas ko na through, like, draft, yung message na gusto kong isend dun sa taong yun. Then, hindi ko siya isisend. Tapos, kakalma lang. Tapos, check mo kung, pero ako kasi usually parang natutuloy ko pa rin nasisend. Minsan, no? Oo. Na parang kahit pigilan ko, na parang okay na. Hindi, kailangan nyo talagang malaman to eh. Kailangan nyo Justice. malaman. Yes. So kahit na nasa drafts lang, wala. Ending minsan nasisend ko pa din. So, yeah, partly sa umpisa magle-lay low, pero at the end of it, parang you want some, parang, yun nga, justice, sabi ni Ben. So, nasisend pa rin talaga siya. Ako parang dinadissect ko yung anger ko. Parang, first, parang nire-recognize ko muna ba't ako na-trigger dito. Kasi sometimes, pag nabatuan ka ng issue, hindi mo alam ano yung trigger mo eh. Is it the lie? Is it yung the pain might have caused? Is it the betrayal? Alam mo yung parang, or may feelings ba ako for this person? Kaya OA lang ako. So, nire-recognize ko muna yung trigger. And then, mag-shut up muna ako. Kagaya ni Ben. Kasi ayun nga, sabi nila, di ba, you say the stupidest thing when you're angry. Parang 95% of the time, yung mga mabibitaw mo na salita tuwing galit ka, you'll end up regretting it 95% ayon. And then, compose ko muna sarili ko. Tapos, I try to think na, is it worth it? So, if I say this, ano mangyayari? Am I just saying this para ma-solve ba to? Or am I saying this just so this person could be as hurt as, as much as I am? Ganon. So, if it's meant, pag nakita ko na something I composed was to solve this problem, sasabihin ko. Pero kung yung na-compose ko na yan is just to hurt that person para patas kami, hindi ko na isesend. Parang ganon. Naintindihan mo, Bricks? Bricks, can you summarize? Bricks, can you Bricks? summarize the Patigay ko discussion? kasi tawag dito, almost same naman kayo ng answer. Nakikinig ako, all ears ako. Pero totoo naman yan eh. Kailangan nyo i-dissect yung anger nyo kasi valid naman yun. It's just minsan nalilito ka lang. Minsan ka na-trigger. Yes. I used to na that before kasi ako, sasagot talaga ako. Like pag galit ako, siyempre bilang immature ako before, pag galit ako, I will say what I want to say. Kasi di ba, as we grow older, we know more. Tapos, na-realize natin na hindi tama, na bigla ka na lang pupuga. Parang sabi nga nila, hindi okay na mag-react when you're happy or when you're mad or when you're sad. Kasi, baka hindi yan yung totoong feelings mo afterwards. Kasi once na kumalaman na lahat, there's a chance na hindi na talaga yun yung lalabas eh. Mm-hmm. Medyo natutunan ko siya later na. Ganun naman lagi. No? Yeah. We learn from our mistakes. That's true. Dissect parang frog. Wisit kayo. And we grow as a person. Okay. And part naman yun ng buhay eh. Like, everyone naman, di ba? Not unless hindi ka mag-mature after mong ma-experience lahat ng yun, di ba? Wala kang character development. Ang lala. Galing ni Bricks na musot. Ito na yung mga bullets ko, sabi ko, personal ko tumamaya. Nagta-type siya ng bullet points niya kanina, that's why. Nakasmile siya habang nagta-type ng bullet points. Siyempre, confident ka that sa answers mo. Biggest regret in life. Oh. Biggest regret in life. Ako, biggest regret in life, natatakot na magkaka-regret. Yun. Ala? The fear. Yung, parang takot ka masubukan ng isang bagay kasi feeling mo i-regret mo. Alam mo yung ganun? Fear naman yun eh, hindi naman regret yun eh.
No, but like, hindi, kasi I'm talking Nagalit. about my past eh. Ah. So I regret regretting. Parang How about like an actual regret that happened? Oh, parang ganun lang. regret. lang. Meron ako, kaso ayokong i-disclose kasi yung mga taong tatamaan dun sa sasabihin kong regret, baka Okay lang, i-block natin. mabash sila and I don't like that to happen. May idea na ako. Okay na, gets na. So parang hindi na para hatakin ko sila pababa. It's okay. Baka nag-please na. Biggest regret. Biggest regret. Putting blue face paint on my fucking face. No. Biggest regret. Ako, paano ko ba sabihin yung biggest regret? Sige, medyo serious. Hindi naman serious na serious. Yung sa akin, sa studies, kasi yung nag-aaral ako ng college is pinilit ako ng mom ko na mag-aral sa same university na kung saan nag-study yung ate ko. Pero I chose a different university. Saan ka ba during nag-aaral? LPU, Lyceum. Tapos yung ate ko sa university, sa Batangas State University. So, parang anong nangyari was, nag-try naman ako mag-working student during that time kasi alam ko na malaki yung tuition. Pero regret ko na hindi sinunod yung mom ko kasi feeling ko nakagraduate sana ako kung hindi ako namili ng school. Yes. Yeah. One of the biggest. Ako not choosing a course that's related to art. Yun lang. Business management kasi ako so I thought there was, pag inisip, hindi ko kasi, yan ang mahirap, yung malapit, yung papasok ka na ng college, tapos di mo pa rin alam kung anong gusto mo. Tapos di mga naman ako first, second options, di ba? Mga ganun. First Oo. choice, second choice. Hindi naman ako pinilit ng parents ko, pero hindi ko rin kasi alam yung gagawin ko. So parang inisip ko, business na lang kasi pera yon siguro. Kasi business naman. Pero lahat naman ng courses, kahit sino naman pwede mag-business. So sana nag-art ako. Parang Pero right now, you're still interested in doing that. No? hindi na. I'm interested in learning. So workshops, gano'n. To take an actual course, ang tagal eh. I pass the mic to Jinho. Regret? Siguro yung kabaliktaran naman ni Kuya Ben, yung masyado ako nakinig sa parents ko. Like, hindi ko pinaglaban yung yung gusto ko. Ano bang Dinastay gusto ako. mo? Hindi, I wanted to go like theater arts. Tapos ayaw nila mama. Tapos, ayun. Ngayon, iniisip ko lang na dapat pala, kasi nag-rebel na ako nung early 20s eh. Parang iniisip ko, dapat pala nag-rebel ako ng mas maaga pa. Ay, Ano course mo ngayon? psychology. Gets. BS psychology. Kaya pala yung sagot mo kanina, I try to analyze kung ano yung nag-trigger sa akin ng emotion na to bago Yeah. ako mag-react. Yeah. What would have been your first choice? I think, theater arts talaga. Theater arts. In line sa ginagawa mo ngayon. Kasi naalala ko nung nag-aaral ako sa public school, I would watch, alam mo yung Brent International School, di ba? Alam niyo naman. May musical, hindi ako, may musical sila, may production number, tas nag-i-invite sila ng outsider, tas lagi ako inggit na every year meron silang musical, ganun. Alam niyo naman, pag public school, wala. Dota o ako lang kami na. Diba? Parang may mga frustrations. Kasi if I would have went theater arts, sana I was vocally trained, tapos marunong din sana ako mag-acting, diba? Ngayon, cringe ako sa sarili ko. Oh. I never went through proper training, diba? Kaya mo pa naman, ilang taon ka na ba? 19. Kaya pa? Nice. 28 po. 28? Oo.
Okay pa yan. Hindi pa yan. 27 ako nag-start ako mag-vlog. 28 ka? Nagsimula? 7. 27. Grabe. Kaya pa. Especially ngayon, parang yung age talaga is just a number eh. Mm. Diba? Saka yung age mo, yung sure ka, ngayon yung 28 mo na yan, sure ka na, I mean, most of the people na nasa age na yan, Yeah. nasa tamang pag-iisip ka na kung gusto mo ba to. Parang Yes. ganun. Yes. Tsaka alam mo na ipupursue mo na talaga siya. Decided ka na talaga. Tsaka yun nga. Ano? Hindi, yung age na to, kasi yung age na ganyan, parang siya, okay lang magkamali. Katulad nga na ito sinasabi, okay lang magkamali. But you know what's right and what's wrong. Focus mo na yan. Support. Kaya lang. I'm just thankful. Ang talented mo sobra. Alam mo, sobrang natutuwa ako sa'yo. Ang talented mo malala. Ha? Mag-thank you ka na lang, Tek. Bingi ka lang, pero Oo. Talented ka, pero bingi ka pala. Talino ka pero bungol ka. bingi lang. Oo. Pero talented ka naman, so... Pero talented. Pero bungol. Oo. Bungol ba ibig sabihin ng bingi? Yes, Bingi. yes. Kala ko Ako ba? bungol. O diba bungol nga, sabi sa inyo eh. Ando ka na sa borderline ng bungot sa bopis. Ang lalim ng isip ko ngayon. Sobra. Grabe yung psych student, psych graduate. Talagang ina-analyze mo lahat ng technical mo. Nasa boundaries ka na ng bungol tsaka bopis. Hindi, ito real talk walang BS. Parang, I'm so happy na may ganun tayong pinag-usapan. Alam ko ayaw kung maging malalim masyado. Pero si Benedict, sobrang ko yan talaga, vlogging inspiration. Tapos si Luke naman, di ba? Sinabi ko yan kay Ben, same. Luke, artista. Tapos si Vrix, di ba? Hardworking, di ba? So parang wala, nakaka-inspire lang. Parang, minsan inisip ko na parang, paano kaya, what would Benedict do? Ay, Uy, pero meron akong ganun time. Kasi napansin ko, there was one time na sabi ko, parang napakawalang kwenta tong vlog ko when I watch yung sa inyo. So parang inisip ko, paano kaya sila nagpo-plan? Parang manage ng, di ba? Like, do you plan your content? Yung mga ganun ba? I think nafe-feel naman natin yan lahat. Mhm. Mhm. Oo, meron talaga akong ano tawag yun? The grass is always greener on the other side. In the garden. In the park. into the unknown. Into the unknown. Kumanta. Dito may nabasa ako magandang question. Ano gusto yung sagutin? Like, if you have the chance to live someone else's life for one day, whether alive or dead or alive, sino yun and bakit? Ako si Heart. Not because she's rich. It's because... Heart? Ha? Mark Evangelista. Oo. Sino ba pang ibang Heart? Miss Heart. That's Heart. Not because mayaman. It's because I wanted to experience how it feels like to be as passionate as someone into something. Sobrang passionate niya sa fashion. Like, yeah. Ay, Ate Barb. Sino? Ikaw, Luke. Ako, nag-iisip ako kaya ako nagtanong para kayo muna yung sumagot. Ay, Ate Barbs. Sino ba? Lumilipad na naman ang isip ko. Match daw, match. Sino kaya? I wanna try Elon Musk. Okay. Just for one day, di ba? Yeah, just for one day. I just wanna try how he do things, like paano yung everyday niya, anong nangyayari, just for one day. Ayoko ng one day na exhausting pero yung ma-experience ko lahat ng technology in just one day. Tapos feeling ko kasi pag na-experience ko yun, pagbalik ko sa katawan ko, mas inspired ako na, okay, I know better now. This is what he does every day. Check ko lahat ng ginagawa niya, para sa gumagawa ng pera and all. Yes. Very negosyante. Yeah, it reflects. Yes,
Yung gusto mo malaman. Ako pwede kahit hindi non-existing, di ba? Yeah, kahit patay na. Oo, kahit anime, ganun. Ako feeling holy, si Jesus. Kasi ang dami kong trigger sa buhay. Gusto ko yung nasa katawan ako ni Jesus. Pag gusto ko yung ano kaya nararamdaman ng katawan ko pag nasa katawan ako ni Jesus tapos ang daming gago sa mundo. Kumbaga magla-live ako pero sa katawan ako ni Jesus, hindi ko alam kung matatrigger din si Jesus. Nag-curious ako. Alam mo yun? Sige, di don't. Yeah, gets na yun. Kasi diba, ang daming nakakapikon, yung ganun. Okay. Yung dami namin gustong sabihin, kaso pag sinabi namin, baka makancel tayo pare-parehas. Oo. Pero gets naman namin, Jinho. Malapit ka lang makuha ni Jesus. Hindi naman ako holy, pero ang dami kong triggers kasi. So, parang iniisip ko na parang, matitrigger din kaya si Jesus sa ganyan. Okay kaya kay Jesus na tinatawag siyang yung mga ganun. Jesus, baba. Ano kaya sasabihin ni Jesus? Amen. Sino yung mga nagpapabasa? Sino sa'yo? Hindi sabi ni Jesus. Sino pinapababan? Luke, ikaw na lang. Ako siguro si Direk Bitoy. Si Michael V? Michael V, yeah. Kasi super fan talaga niya ako dati. I mean, hanggang ngayon naman. Pero yung kung paano lang yung creative process niya. Gusto ko ma-experience kung paano nag-flow yung ideas pag naglalagay siya, pag gumagawa siya ng script. Kasi sobrang hanga ako when it comes to comedy sa kanya. So yung time ng bubblegum era niya, sobrang, alam mo yun, parang gusto ko malaman yung creative process lang niya. Kung paano siya nag-iisip. Di ba? From Jesus. Tagal niya na sa industry, no? Yes. Sarap They are too good. So, puyat tayo ngayon lahat. After this match, alis na din ako. Yeah, same. Alas 2 na pala. Hey, thank you so much, Tristan. Take it so much. Thank you so much. Ding! 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 Reset. Bilang lumalabas na lang. I don't take us on me, mama. What is? Habang nasa match, what's your biggest pet peeve? Ano? Yung hindi yung normal na pet peeve na sinashare mo. Hindi na sinishare. Lagi kong sinishare kasi narcissist. Ayoko talaga eh. Makes sense. Ako yung mga friends mong, like, you're trying to Madami yung ignore friends ko. sorry. Hindi yung mga sinasabi nilang, hindi kasi kaibigan kita, nababasa ko yung ganito about you. Yung pinaparating nila yung bad news about you. Walang Alam mo yun? di makaramdam. Oo, yung Insensitive. O yung parang, uy, sabi nga nila, ganun ka nga daw eh. Kaya ingat ka dun ah. Pero sa totoo lang, I didn't need to know this. Alam mo yung mga ganun? It could be avoided. Pero yung pinaparating nila sa'yo, tapos... Wala ka namang alam, di ba? O kunwari, I'm here for you, wag ka mag-overthink. Yung tipong wala naman sa isip ko yan kanina, let's check ka, yung parang ganun. Yes. Ano yan? What you don't know won't hurt you, parang ganun. Yes. What you don't know what yeah. Unrequired opinion. Ayun, yung ganun. Ay. Yung hindi ko binabasa yung YouTube comment ko, sila pa nagsasabi, uy Gino, may nabasa akong ganun sa YouTube comment. Thank you Parang thank you. Sana okay ka lang. Ha? Yung nababash ka na, tapos sinabi sa'yo, oy, nakakancel ka daw ngayon. Nice. Yung ganun. Yung mga ganun, on Nakarating din sa'yo. Sa akin, din sa video. Nakarating. Uy, napanood mo na to? Cancel ka pala today. Diba? Nakaka-irres nga yung ganun. Yeah. Ano kaya yung gusto nilang makarinig na reaction? Yung mga ganung klaseng friend. No? Ikaw, Bricks, ano pet peeve? Pet peeve ko, Hindi mo laging sinishare Two-face. Ha? Two-face.
Face. Yung yung masyadong unpleasant mo sa akin, pero pagtalikod na pagtalikod mo, iba yung sasabihin mo sa kanila. Masarap ang pasin sa mukha. Hindi ko na makontrol yung sarili ko. Hindi ka dito Oo ba? nga, si Anger. Oo, what would Jesus do tayo, di ba? Kaya nga, Jesus. Si Luke. Ako naman yung actually na-mention ko to kanina kay Jinho nung nag-meet kami. Alam mo yung may mga tao na, for example, ako, may nagawang mali yung isang tao dun sa isang tao. Tapos, yung naghahanap siya ng kakampi, for example, nagalit ako may ginawa si Brick sa akin, pero kay Ben at kay Jinho wala naman siyang ginawang masama. Pero gusto kong kunin yung simpatyan yung dalawa para mag-gang up against Bricks kahit wala naman kayong bad experience about Bricks. Recruitment kasi yan. Gets. Yun. So, ayoko nung ganong klase tao na huwag mo ko idamay. Kung kayo magkaaway, kayo lang yung magkaaway. Kung may ginawa siya sa akin, then that's the time na masasabi ko na totoo nga pala ganun yung ugali ng tao. Pero yung sisiraan mo siya sa akin, tas parang gusto mo kumampi ako sa'yo para i-gang up natin yung tao na yun. No? Wala naman siyang ginawa sa akin. Yun. Ang exception ko lang dyan is, kunyari, bully talaga yung tao. Gets mo? Yes. Wala, I remember. Sino yan? Yung walang kasalanan sa'yo, no? Pero binubuli yung friend mo. Tapos, syempre, ayaw mong nakatayo lang doon habang... Yeah, that's a different story. Story. Yeah. Tapos na talaga natin to. Kuya Ben. Knows. Ay, ako na pala. Pet peeve. Actually, late. Early. Late? Hindi. Uy, kung magkasabay naman tayo, Bricks, meron kasing mga people na late na binabranding na nila yun sa sarili nila na, sorry, I'm Benedict, I'm always late. Like, it's not- gets. Yung proud make pa. you cool. That doesn't sound Yeah. cool. It sounds immature and you don't respect other people's time. True. Like, it doesn't make you special. It makes you sound stupid, but go. Ano ganun. Yeah. Hey, I agree. May mga ganun yung parang sila pa yung galit pag napagsabihan mo, di ba? Oh, Benedict, alam niyo namang late talaga ako, guys. Lagi. Di ba? Yeah. Annoying sobra. Yan, yung proud pa. Ay. Karamchaya sa may mami. Fairness naman kasi kay Kuya Ben, Daming maano ganyan sa talaga siya. showbiz. Ang daming ganyan sa showbiz. Kasi mag-name drop ako. Hindi, joke lang. Fashionably late kasi sila eh. Di ba thing yun? Ano na? It's a thing. Fashionably late. Yeah, may Bongga. mga ganun. Ano ba yung gusto nila? Ano yun? Late entrance, early exit. Yes. Ay, oo. Uso yan. Late entrance, early exit para maganda ka. Para kahanap-hanap ka. Para di ka lagi available. Para mataas TF mo. O may nasa comment section. May friend ako, sinabuhay niya na yung pagiging late niyan. Meron kasi kine-claim, personality talaga nila. Akala nila Kala nila funny, di ba? besting. Yeah. So yeah, thank you for Any last words, guys? Any last words? the family For feud. chocolate. Uwi na ako. Talog na ako. Nantok ako. Uy, nakapag-impake ka na ba? Saan ka punta? Korea. Oh. Di ba may interview siya? Saan? Interview for what? Disney Plus Junket. Nice. Sanho. Karam. Congratulations. Thank you po, Papa Ben. All thanks to your guidance. Wow. May nasa comment, sorry kuya, lagi akong late. Hindi, mag-sorry ka sa mga nasa paligid. Yeah. Yung mga biktima ng pagiging late mo, doon ka mag-sorry. Pero grabe talaga yung time. Sa mga naghintay. Ano kinikiss mo, Briggs? Di ako nagkikis na gaganyan-ganyan lang ako. Sabi ko, niya na ganun. Ay, bago tayo maghiwa-hiwalay, anong ayaw mo sa sarili mo? Kasi hindi naman tayo perfect eh, di ba? Oo naman.
I forgive Ako, easily. ewan ko sa inyo, basta ako perfect. I always forgive. That's my problem. You always forgive. Taray, It's so much na. martyr. Oh, Overix, ikaw naman. Nakasabi ko lang. siya yung sumagot. O diba, sabi ko sa inyo, antok na ako. Okay, sorry. I'm so sorry. Ako parang, hindi sa pagtatanggol pero yung feeling ko perfect ko. Hindi in a bad way na narcissist, pero parang, Gino, bawal ka ganun, bawal ka ganyan, bawal ka ganun. Does that make sense? Hindi ko alam. Parang kinoconstant remind mo yung sarili mo, parang ganun. Masyado kong nililimit. Parang, it's okay to have time, loosen up a little bit. Pero masyado akong play safe sa lahat. Play safe. Oo. Please. Sorry. Masyado. Yun yung concern mo. Please. Basic. Tata. Thank you po. Ako naman, I don't know if familiar dun sa kasabihan na, ningas ugon. Oh my God, ano yan? Napaka-arte ng pagkaka-oh my God mo, tapos hindi mo naintindihan. Sorry. Yung lahat ng emosyon sa mukha mo, lumabas. May mga times kasi na Pinipilit mo magka-energy. Oh my God. may mga times kasi na na pakitang gilas ako sa umpisa, tapos in the middle going towards the end, parang tinatamad na ako for some activities or Gulat ako. Sorry. May nalaglag kasi. sorry. Like for example, pag gagawa ko ng artwork, like for example, meron ako ipipaint, sa parang sa umpisa ang galing-galing, sobrang active, sobrang sipag, tapos kalagitnaan parang tinatamad na akong ituloy, nawalan ako ng gana gawin, parang gano'n. Parang sa umpisa lang magaling. Yeah. Para madali ring magsawa na parang ganun. Partly, ganun. Kasi, nawala sa isip ko, naka-prepare na yung answer, nakalatag na, tapos biglang Nag-react ka kasi, kaya nawala. Hindi ako na-wipe out yung memory card. Reformat natin yun. Check. Ayan, bumalik na. Ano nga yung topic nga ulit? Ayaw mo sa sarili mo. sarili mo. Sarili mo. Ano Ay. ba? Nalutang bigla. Ayaw ko sa sarili ko. Wala, gusto niya yung sarili niya. Oo. Yung pala yung narcissist. Oh. Sa lahat ng usapan natin siya pala yung Nakahanda na narcissist. talaga siya. Biglang nawala. Ayaw ko sa sarili ko. Yung sarili ko sa'yo. Pag nakapansin ako ng isang nakaka-off, nagpapatong-patong. Nakakapansin ka ng? Kunyari, good friends naman tayo, pero may napansin akong isang nakakainis. Tapos yung brain ko, Overthinker, parang ganun. hindi sinasadya ng brain ko, naghahanap na ulit siya ng ibang Another- nakakainisan. Kumbaga naka-strike 1 siya, iniisip mo Strike tuloy. 2 ka na. Friend pa rin kita, pero sana huwag mo i-hit yung strike 3 hanggang nag-strike 37 na Parang siya. naghahanap ka na. Parang naghahanap I ka think na. medyo human naman yun. Parang nagkikip Hindi ng masama ka records lang of talaga. wrong. Nagde-defend siya bigla. Mas masama ka. Totoo naman yan. Oo. Pero, Sige. Ladies I mean- and gentlemen, Ang hirap kasi nun labanan. Yung pag nairita ka na, yung lalo kang naiirita. Yung ganun. And with that, the 2024 season has come to an end. good night. Fault finder. Judgmental. Ano talaga ako? May pikit-pikit na ako, mag-i-impact pa ako. Mag-ibaki ka na. Bye-bye! Bye-bye. Thank you, guys.